Ito ang ating tinutulugan dito sa siyudad ng Tacloban. Gusto ko lamang pong ipakita sa inyo para naman sa ganun ay bago po ako pumasok sa akin pong trabaho bilang isang mamamahayag ay ipapakita ko lang kung ano ang aking morning habit. Ito yung aking ginagawa araw-araw sa akin pong paggising araw-araw. Pagkatapos ko pong magligpit ng aking mga higaan ay ako naman po ay naglalaba. At ito yung aking tinutulugan na mag-isa kasama ang aking mga kaibigan, dalawang kaibigan. Pagkatapos niyan ay ginagawa ko, lumalabas ako sa aking pagkatapos na magpainit ng tubig. Na ginagawa ko ay maglilinis naman ako ng aking sasakyan. At ito ang ating araw-araw na ginagawa sa ating pong dito po sa ating kwarto. At pagkatapos yan, bago tayo mag-move sa ating trabaho, ang ating ginagawa na naman ay siyempre kailangan nating linisan ang ating sasakyan. Dahil kailangan nating linisan ang ating sasakyan para sa ganoon ay medyo kung naman ang ating pong sasakyan ay medyo malinis pagkatapos po. Kuha tayo ng sako. Ito rin kasi yung ating ito rin yung ating isang body na talagang kasama natin na kung saan tayo magpunta, nandito ito, nasakyan natin kasama ng isang ating driver. At siyempre, gaya po na sinabi ko kanina, bago po ako pumupunta sa aking trabaho, ay pagkagising ko ng umaga, wala po ang ibang ginagawa, magkuhan ng sasakyan. Sa mga oras na ito ay alas 5 pa sa 5 pa lamang ay ito na yung ating ginagawa. Hanggang sa matapos natin ang ating pong paglilinis, pagkatrapo ay wala tayong ibang ginagawa. Makita po ninyo yung ating pong ating ginagawa. Makita po ninyo ang ating ginagawa araw-araw. Ito alam po ninyo napakaganda po yung ating ginagawa ng araw-araw. No? Wala na po ibang na po. At ito nga para naman na gamitan natin ng magic trapo. Ito yung ating araw-araw na gawain.
pagising, pagka mayroon akong mga labahin, mga extra akong labahin, kasi katatapos ko lang naglaba kahapon, kaya wala akong labahan. Kaya pagka may ginagawa pa ako at pag marami akong labahan, maaga pa talaga akong gumigising para lamang magampanan ko yung ating kasi para mapasabay-sabay natin yung ating pong trabaho at least kahit pa paano magtatrabaho tayo na pagdating natin sa bahay sa maghapon sa ating tinitirahan sa maghapon ay malinis kasi tatlo man lang kami yung ating dalawang badi-badi at saka yung ating pong mga ito pong ating mga pinupugasan na nakita po ninyo. Kaya't tititignan po ninyo mga katinig. Ang hirap kasi wala naman tayong mabayaran na upang kagalinis natin. Dahil wala naman tayong bayan. Pero pinagtitiisan natin alang-alang sa taong bayan na makapagbigay tayo ng libreng serbisyo, libreng pamamahayag sa taong bayan na ipa-deliver natin kung ano nga ba ang ating gawain sa taong okay. Diba, muntik na matapos. At nakikita ninyo malinis naman yung kapiman. Sikon yung kape. Yan, yung maging mga body-body. May kanya-kanya kasi silang trabaho basta paggising namin sa umaga. Yung isa nandun naglilinis ng ating motor. Nililinisan niya, dito naman ako. Yung isa naman ay nagluluto ng aming pagkain para pagkatapos po ito, tapos na rin siya, kain na naman kami. Pagkatapos ng kain, pagkatapos nito ay pasok na kami sa aming trabaho. Ito po guys, kukunin nyo para naman makapagpunin nyo guys sa ating morning habit. Guys, paki-like at paki-subscribe ang aking video. Mamaya pakinggan po ninyo yung aking programa. Ipapakita ko pa rin po sa inyo kung ano ang aking programa dahil ang aking issue ngayon ay may mga malalaking issue katulad ng isang ospital na puno daw ng korupsyon sa loob ng ospital dito sa may part ng area ng Maguindanao. Mayroon din dyan sa part ng issue ko, mamaya na sasabihin ko, isang alkalde dito sa Sultan Kudarat na humingian ng tulong ng isang ginang ay mayroong walang hindi mahagilap. Nandiyan po, mamaya po yan. Kaya't pakinggan din po ninyo mamaya yung aking pong live program na ating i-upload.
para naman marinig pa rin po ninyo. Ito guys ay pagkuhan natin para ma-exercise naman yung ating katawan. Exercise yung utak natin pagka umaga, pag-gising natin. Dahil ginagawa natin, naglilinis tayo ng ating sasakyan. Para naman ma-exercise po yung utak natin na pag-gising ng umaga, medyo relax, wala kang iniisip. Pagkatapos po nitong sasakyan natin, ito pong ginagamit natin, nasasakyan natin. Pagkatapos po yan, malinisan, ay pupunta naman tayo doon sa ating motor. Kasi ganito kasi ang ginagawa ko. Yung mga tao ko, nakasama ko dito, mayroon kami kanya-kanyang mga trabaho sa umaga. Ito ay nakita nyo kung ang loob ng ating sasakyan. Makita nyo guys, ay ito lang. Mayroon bang tali, may mga envelope, folder, mga medyo malinis. Dahil nakakaya naman. Kaya ako po yung naglilinis dito, naglilinis. Dahil siyempre nakakaya naman pag may mga biglang akong emergency na mga dapat ay makuha ng tulong. Nakakaya naman kung marumi yung ating sinasakyan. Kaya ang ginagawa natin, ako talaga yung nagpupursige na maglinis ito araw-araw. Yan. Pagkatapos nating linisan dito sa loob, sa labas, pumupunta tayo dito sa loob. Unti-unti. Tignan nyo guys. Ang labas ay okay na. Tanggal na yung ng tubig. At dito tayo sa may salamin. Kapag natapos natin itong sa salamin, guys, tikatinig, ay matatapos na yun itong sa palagay ba ninyo hindi nakakapagod ang ganitong araw-araw na habit ko? Ako, masasabi natin kung first time mo itong ginagawa, parang nakakatamad at nakakapagod. Pero dahil habit ko, kung muling habit ko na ito na yung aking nakasanayan. Halos araw-araw ko kasing ginagawa. Pagkatapos ko nito, chine-check ko rin yung aking mga motor. Chine-check ko. Araw-araw kong tinitignan. Para naman sa ganon, makita ko kasi na yung isang kwan lang natin ang tinitignan natin. Dapat lahat chine-check. Dahil itong mga to ay ginagamit ko po araw-araw. Ginagamit ko araw-araw, nagabiyahe. Lahat kapag hindi ako nagsasakyan, nagamotor ako, ginagamit ko ang mga ito. Kaya dapat araw-araw makikita ko rin na kondisyon ang mga motor natin para sa ganon magamit natin. Hindi na yung paglabas natin, saka pa natin makikita na hindi pala kondisyon. Ito naman, ito yung ating isang motor na kung natin ginagamit natin habang nagtrabaho tayo dito, nagkakape din naman tayo. Kailangan din natin magkape habang nagtatrabaho tayo dito. Ang kape na ginagamit naman natin, ito ay yung ibinigay ng ating kaibigan na ipinopromote natin sa ating pong programa araw-araw. Ito yung
black rice coffee ng Health Patrol. Kasi para daw mapangalagaan ang aking kalusugan, sabi ng kaibigan ko na doktor ng herbal. Kaya binibigyan niya ako. Ito po, no, ang aking morning habit na ginagawa araw-araw. Sabi ng aking mga body-body, sila na lang daw gawa. Sabi ko, nakasanayan ko na kasi. Kaya ayan, tumutulong. Sila ang kuhan ako naman yung naglilinis. Yan po yung ating kuhan natin. Yung ginagawa natin araw-araw. Alright. Tubig. Ng ating masarap mainit na kape. Yan po. Tignan po ninyo, oras natin ay alas 6 na ng umaga. Mag-alas 6 na ng umaga, nandito pa tayo. Kasi pagkatapos ko nito, kakain na naman kami. Pagkatapos ng kain, tama-tama 6:30, paalis na kami. Mamaya, tingnan nyo rin para kung paano kami tubig, paano namin consume, kung paano namin budgetin ang aming pong oras, mga katinig. Paano ba mag-budget ng oras ang inyo pong katinig ng sa kanya sa ating pong programa na maaga akong nagigising, mga anong ko, ginagawa ko. Kita po ninyo kung ano po ang ginagawa ko, kung bakit ako napakaaga ang bumigising. Kasi kahit noon pa, basta kapag itong ating mga ay ito na yung kwarto talaga, nakasanayan na kasi. Ito. Tapos naman natin, dito naman tayo sa pagtratrapo. Habang nagtrapo naman, habang ginagawa naman natin na pinapakuan natin yung ating sasakyan, itong ating motor ay siguro malapit naman din makaluto yung ating kasamahan na may hawak naman ng kusina natin. Kasi ganito lang kami dito, tatlo lang kami.
Dalawa ang body-body kong kasama ko. Sila yung isa yung trusted person, yung isa is trusted ko sa kusina. Mga ganyan. Yung isa ang walang ginagawa kundi magluto. Kaya minsan napapagalitan ko sila kasi sa halip na gumising sila araw-araw ng maaga. Kaya sabi ko, dapat pag nauna pa kayo gumising eh. Kasi ako pa nauna para lamang gisingin sila. Yan. Ito. O, diba? Napakaganda na ng aking body. Napakaganda na yung aking body. Sige. Okay. Total, patapos na. Siguro mamaya sa aking pagkatapos namin kumain, tapos namin ay bago kami pumasok, papakita ko pa rin sa inyo kung ano yung aking ginagawa sa araw. Bago tayo mga kababayan, sa mga kwan natin, abay talagang kahapon, no? Umani po ng itong ospital sa may Buluan District Hospital kung saan ay na itong mga reklamo sa nasabing lugar o nasabing ospital dyan po sa may Buluan District Hospital. Dahil po sa mga reklamo ng ating mga kababayan dyan po sa may District Buluan Hospital, tulad na lamang po ng iba daw, yung mga empleyado ay napapabayaan ng management ng nasabing ospital. Pati raw yung mga gamot ng mga pasyente sa nasabing ospital, abay hindi daw napagsiserbisyuhan ng tama at talagang nararapat na serbisyo para sa mga pasyente. Gaano ito katotoo dyan sa may district hospital? Tapos yung pong mga PhilHealth daw po, sila po ay accredited ng PhilHealth. Pagkatapos mga kababayan, ang napakasakit dito, yung mga nandyan sa may District Buluan Hospital na hindi daw ibinabawas, kinukuha yung pong payment sa PhilHealth pero hindi ibinabawas sa total na babayarin o billing nitong nasabing mga pasyente. So ibig sabihin, nagiging kwartahan po o nagkakaroon po ng pirahan dyan sa may mga PhilHealth o kanila dyan sa may district hospital sa Buluan. Gaano po ito katotoo dyan sa district hospital ng Buluan? Pwede ba kung ano ang inyong mga reaksyon dito sa isyung ito, district hospital sa Buluan? Sino ba ang ng district hospital, yung pinaka-head kwan nila dyan? Baka pwedeng pakipuruan kung mayroon po kayong numero. Kasi gusto natin makita at malaman ang mga isyong ito kung totoo ba o hindi. Kasi kapag totoo ito, abay, kawawa naman yung mga kababayan natin dyan sa may Maguindanao. Kawawa naman yung mga kababayan natin dyan sa Maguindanao kung napupunta dyan sa district hospital na yan, sa Buluan, na wala nang insaktong pagserbisyo ng mga tao dyan dahil sa walang kawalan ng ganang magtrabaho dahil ang kanilang mga sahod ay nadidelay at yung iba daw ay overquanagid talaga ang pagbigay, pati na ba naman yung PhilHealth na yan na kung saan ay dapat ay para sa taong bayan, abay kinukuha lang ninyo pero hindi ninyo kinakaltas sa bill nila. Gaano po ito katotoo? Kung ito po ay totoo, ay nako, yumaman na po yung mga headquarter ninyo dyan sa ospital na yan. Pati ang mga doktor.
Yumaman na sila dahil sa kwan po nila. Yung OIC Chief of Hospital Rizaldi Piang. Kay Mr. Piang, OIC Chief ng nasabing ospital. Sir, lahat ba ng aligasyong ito, sir, kung totoo man, ang lahat ng ito, ano po, ang inyo pong ginagawa dyan, nagpapayaman lamang kayo? Ninanakaw ba ninyo ang pera ng PhilHealth? Nasa halip ay makatulong sa taong bayan ng Maguindanao, ay mas lalo ninyong pinapahirapan? Totoo ba ito, sir? Totoo ba na ganyan katalamak ang korupsyon dyan sa District Hospital sa Buluan? Pati daw mga sahod ng mga empleyado. Hindi pa nakontento ang mga OIC chief ng nasabing ospital. Pwede ba tumigil na kayo dyan sa mga kalukuhan ninyo dyan? Kapwa ninyo Maguindanawon? Kapwa ninyo mga Maguindanawon, niloloko ninyo kung totoo ito? Kapwa ninyo mga tao dyan sa Lasabi at iisa kayong mga probinsya, niloloko ninyo, minamaruan ninyo, totoo ba ito? Sana naman maawa kayo sa mga tao dyan sa nasabing AOR or pumapasok dyan sa nasabing ospital. Ano ba, mayroon pa ba na power yung mga opisyal ng dyan sa may Buluan sa nasabing ospital? Mayroon ba silang kontrol kung bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan dyan sa nasabing ospital, Sir Piang? Kay Sir Rizaldi, pwede bang pakikuan ito? Kasi ikaw naman ang nandyan sa nasabing ospital. Ano ang kuan mo dito? Ano ba ito? Hindi mo ba alam na ganito ang nangyayari dyan sa loob ng ospital, sa may Buluan District Hospital, o alam mo at nagbubulag-bulagan ka lang, nagbibingi-bingihan ka lang, nagtatanga-tangahan ka lang? Sige. Kung kayo po dyan sa District Hospital, kung kayo ay may mga reaksyon dyan, ipadala dito sa atin. Pwede po ninyo ipunta o kung gusto po ninyong sumagot itong mga isyong ito na aligasyon dyan sa inyo pong nasabing bayan sa may District Buluan Hospital, pwede po kayong pumunta dito. Para sa ganon ay marinig ko mismo kung ano ba talaga ang mga katotohanan na lumalabas na ito. Para maging malinis at malinaw sa taong bayan na kung saan ang kanilang reklamo, aligasyon dyan sa nasabing ospital ay marinig nila at mapasinungalingan kung ito ay hindi totoo at kung ito ay totoo. Malalaman at malalaman natin, mga kababayan. Kaya yung chief ng hospital sa nasabing district hospital, Ma'am sa mama,
Ikaw naman ang kwan ng provincial kwan ng ospital. At alam ko na sakop po ninyo ito. Ma'am, sa mama ng provincial hospital, pwede ba pakicheck ang lahat ng nasasakupan mo kung totoo ang mga isyong ito? Para naman, pati ikaw ay hindi madamay sa kalukuhan ng mga ibang ospital na under po sa inyo. Pero kung pababayaan mo lang ito, ibig sabihin po, ibig sabihin, mayroong ka ring kinalaman kung may mga kalukuhan at kabulastugan sa mga nangyayari sa mga district hospital po ninyo. Dahil wala po kayong ginawa at wala po kayong gagawin siguro. Ay nako. Ang dami-daming problema sa COVID-19. Kayong mga nandyan sa ospital, padagdag pa kayo ng problema sa mga tao. Sa halip na kayo, dapat kayo yung kwan dito eh. Ay na lang. Ano ba ang talagang kwan ninyo, mga doktor? Mga opisyal ng mga nasabing kwan po natin. Doktora sa mama ng provincial hospital, ma'am, paki-check lahat ng inyong mga EOR na mga district hospital po ninyo. Alam ko parang tatlo yata ang isa sa district hospital doon sa may area ng Parang at isa dito sa may Buluan. Paki-check nga yan, ma'am. Kasi dapat bigyan mo ng aksyon yan, ma'am. Lalong-lalo na yung mga gamot daw, na kung saan ay grabe ang kwan ng mga ito. Ano na, baka overpricing siguro ay. Maawa naman kayo sa mga kababayan ninyo dyan sa Maguindanao. Kung wala po kayong awa, abay, kaawaan po ninyo ang taong bayan. Huwag po yung inyo lamang pong pangsariling interes mga kwan na yan. Mga talaga dyan sa nasabing mga ospital, abay, amakin mo, hindi ko naman ginakwan ninyo kasi sa totoo lang, maraming yumaman at maraming yumamang mga doktor. Dahil dyan sa PhilHealth na yan, dahil malaki ang korupsyon dyan. Akala nyo sa taas lang ang may korupsyon sa PhilHealth? Mayroon din dito sa mga baba. Bakit? Dahil nandito ang pinakamalaking korupsyon sa baba. Itong mga doktor at mga kwan natin dito sa baba, nandyan ang pinakamalaking korupsyon. Hindi lang sa nasyonal, pati dito. Kumusta mga kababayan? Sa ating yung ating mga taga-Tacorong at Lambayong. Ano na? Kumusta na kayo? Kumusta ang inyo pong mga kwan po dyan sa bayan po ng Lambayong? Kay Mayor Andy, kumusta Mayor Andy? Ang mayor ng Lambayong, kumusta Mayor Andy Agduma? Yung mga lumalapit sa atin na mga taga-Lambayong na humihingi ng tulong.
O ano ang naitulong sa inyo ni Mayor Andy Agduma para at least malaman natin? Yung mga nakikinig ngayon na mga humingi ng tulong na taga-Lambayong dito na kinapa-asisan natin doon sa bayan po ng Lambayong. Ano, nakita ba at nakausap ba ninyo si Mayor Andy Agduma? Naasikaso ba kayo ng paghingi ninyo ng tulong kay Mayor Andy Agduma para sa ganon ay mabigyan man lang kayo ng pansin? Sa mga humingi ng tulong sa atin na taga-Lambayong, yung sinabi ko po, nakalapit po ba kayo kay Mayor Andy Agduma? Para at least malaman ko rin po kung ano ang naging feedback ni Mayor sa inyo na mga humingi ng tulong na mga taga-Lambayong dito. Kasi, takot man lumapit kay Mayor. Dahil sabi nila, wala daw palagi si Mayor dyan. Ngayon, tinetix man natin si Mayor. Nandyan man daw siya. Pero sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Gusto ko rin pong malaman kayo na mga kababayan natin na inuutusan po natin na lumapit dyan sa Office of the Mayor. Gaano ito katotoo? Gusto rin nating malaman kasi mag-i-eleksyon na. Ang mga opisyal ngayon nang gagalaiti yan sa pagtulong. Pero kung yung mga mayor ninyo sa inyong mga lugar, kapag ganitong panahon, kapag wala at hindi ninyo makita sa kanilang munisipyo, ako mangangampanya sa inyo, huwag ninyo nang silang pagbigyan sa susunod. Ulitin ko. Yun bang mga humihingi ng tulong dito na taga-Lambayong na inuutosan ko kay Mayor Andy Agduma? Kumusta ang feedback po ninyo sa paghingi ninyo ng tulong kay Mayor Andy Agduma? Napapansin ba kayo? Napapansin ba kayo ni Mayor Andy Agduma o hindi? Magsalita kayo para naman alam natin kasi mapansin natin sila. Saan pa kayo hingi ng mga tulong? Sa mga opisyal ninyo. Hindi man lahat, pero at least nakakatulong sila. Kung yung mga hindi man makatulong sa inyo, ay naku. Kasi ang dami kasing pumupunta dito. Kapag taga-Takurong po, nagagawan natin ng paraan sa mga barangay opisyal nila. Kapag taga-Takurong, ulitin ko, kapag taga-Takurong ang humihingi ng tulong, nagagawan po natin ng paraan kung saang barangay po sila nakasakop. At kung hindi po makaya ang Office of the Mayors, maliban po sa ibinibigay na tulong asistan ng tinatawag nating DSWD o MSWDO, mayroon pang personal din na ibinibigay ang Office of the Mayors ng Takurong. Kaya ngayon, ang mga taga-Takurong na humingi ng tulong dito, nabibigyan natin ng pansin dahil mas madali at madaling kausap ang mayor din ng Takurong. Ngayon, ang mayor ng Lambayong, tinatanong ko po kayo, yung pong mga pumupunta dito at humingi ng tulong, kumusta ang feedback ni Mayor Andy sa inyo dyan sa Lambayong? Gusto nating malaman kung kayo po ba ay na-assess ng maayos ng Office of the Mayors dyan sa bayan ng Lambayong o dito lang ba sa Takurong ang may karapatan na mag-assess ng maganda para sa serbisyo na tunay at tulong? Kaya gusto kong malaman, mga kababayan, yung mga nandyan sa Lambayong na humingi ng tulong. Gusto kong malaman kung kayo po, ulitin ko kung kayo po ay maayos ba
at nabibigyan ba ng kahit kunting tulong ng Office of the Mayors maliban sa DSWD na nire-refer nila sa inyo? Kasi kaya kahit na kon po, kasi nangako naman, panahon ng halalan, pangangampanya nila, kami po ay tutulong. Kapag kayo po ay nangangailangan, kami ay tutulong. Pag kami ay naging mayor, lagi na kaming wala sa aming mga opisina. Gusto po natin, sa mga tagalambayong, huwag po kayong matakot. Karapatan ninyo na humingi ng tulong sa taong iniluklok ninyo bilang alkalde at bilang mga opisyal sa inyong mga barangay at dyan sa inyong mga bayan. Pero depende din sa klaseng tulong, Baka mamaya kahit pati pambili ng bra at panty nyo, pati ang brief niyo, baka kay mayor at kay kwan ninyo. Kasi gusto nating maklaro. Ito, pinapasalamatan ko si Mayor Lungkal Montilla. Totoo. Pati ang mga barangay opisyal sa iba't ibang barangay ng Tacorong. Sa totoo lang, pinapasalamatan ko. Dahil kapag may humingi ng tulong, agad na nandyan po sila. Nakikipag-communicate kami sa mga barangay opisyal. Sasabihin nila, sige sir, kahit papaano po ay mayroon po kaming maiaambag. Nakakapagbigay po sila kaagad ng feedback para sa ganon kung ano ang kayang ibigay ng babalik o tatawag ulit yung humingi ng tulong. Sasabihin ng humingi ng tulong, sir, sa ganito po ay nagbigay. O sige, maraming salamat. At kami na rin po ay magpapasalamat doon po sa nasabing opisyal. Ganito, pupunta kayo sa Office of the Kwan para at least makadagdag po kayo kahit na papaano ay makadagdag bawas bayarin. Pagpasok, paglabas, hindi sila lumalabas ng luhaan. Hindi rin sila pinapabalik-balik kung anong pabalik-balik dyan. Basta paglabas sa Office of the Kwan, sigurado, mayroong tulong. Kaya gusto ko pong iklaro, mga kababayan. Kumustahin ko kayo. Dahil sa dami po ninyo, na humingi ng tulong ng mga tagalambayong dito, gusto ko pong kumustahin kayo. Hindi po sa gusto kong siraan or gusto ko pong si Mayor. Pero gusto ko pong malaman kung ano po ang feedback ng mga opisyal ninyo na humingan at nilalapitan ninyo ng tulong dyan sa lambayong. Sa susunod, eleksyon. Ngayon, nakita ninyo ang mga opisyal ninyo. Nahirap kayo. Hindi ninyo mahagilap ang inyong mga opisyal. Magkakaroon ng eleksyon, liligawan lang kayo, nagpauto na naman kayo ulit. Subukan ninyo kung may mga bagong opisyal sa inyong lugar na hindi karapat-dapat na ibalik ang inyong mga opisyal sa inyong bayan, huwag ninyo silang tangkilikin. Mag-umpisa kayo sa bago. Yang ang maliit, simpleng bagay, hindi kayo matulungan ng inyong opisyal kung hindi eleksyon. Papaano kung ibabalik ninyo ulit ang mga opisyal na hindi nakikita sa inyong mga bayan? Sino ang kawawa? Sino ang kawawa? Kayo na mga sakop ng lugar na ang mayor ninyo ay laging wala at hindi mahagilap at lagi na lang yung kanyang PIO o administrator ang inyong nakikita, ang inyong mga kuwan dyan sa inyo pong assistant or secretary. Kung yan na lang palagi ninyong nakikita, kawawa po kayo. Mayroon dito. Gusto nyo, pangalanan ko kung sinong mayor yung laging wala. Sa Sultan Kudarat, mayroon yan. Parang ang bahay tambayan doon sa Davao.
Doon sa Davao, ang laging tambayan. Kung hindi man doon ang lagi niyang tambayan, sinasabi nila, nandyan sa bahay. Pero sa totoo lang, drawing lang ang bahay. Gusto ninyo? Para makakon kayo, sige lang. Himay-himayin natin yan. Kasi may 4 na. Walang feedback ang mga lumapit sa opisina ng isang mayor. Walang feedback talaga. Hindi kagaya dito sa Tacorong na kapag kinuan mo, may feedback talaga yung taong papasok dyan sa Office of the Mayors. May feedback talaga na magpapasalamat. Pero dyan sa, ito ulitin ko, dyan sa bayan ng Lambayong, wala talagang feedback. Yung mga taong nautusan natin dyan na humingi ng tulong, wala talagang feedback, mga kababayan, totoo lang. Wala silang mailarawan na pasasalamat. Hindi ko nga alam kung bakit. Kaya nga tinatanong ko kayo, mga kababayan, kumusta kapag kayo po ay humihingi ng tulong dyan sa bayan ng Lambayong, sa Office of the Mayors, kung mayroon man, dahil may mga ahensya Pero maliban sa ahensya, may mga inilalaan din po yan. Pero tignan po ninyo, uulit-ulitin ko, tignan po ninyo ang Tacorong City. Maliban sa ahensya na ituturo, mayroon pang, mayroon kasama sa talagang budget nila. Pero hindi ko lang alam. Kaya tinatanong ko po kayo. Tinatanong ko po kayo dyan sa bayan po ng Lambayong. Ito hindi ko po kinakuan. Ito tapatan po tayo dito. Dahil gusto ko pong malaman sa inyo. Kasi mahirap naman na prinopromote natin ang inyong mga opisyal dyan sa bayan ng Lambayong. Yun pala, nanggigigil kayo sa sama ng loob sa mga opisyal dyan dahil nitulong wala kayong natatanggap o nitulong o na kung saan kapag kayo ay lumalapit, wala kayong nakukuha. Mahirap naman po yun. Gusto namin na masaya rin po kayo na sabihin sa amin na, Ma'am, marami pong salamat sir sa tulong po na ibinigay ni Mayor. Kagaya good ng Tacorong City kapag may humingi, Sir, marami pong salamat. Mayroon po kaming natanggap mula kay ganito. At maraming salamat po sa inyo, sir. Sa inyo pong ginawa para sa ganon ay makakuan po natin. Wala Dito, dyan sa Lambayong, ilan na ang nautusan at pinagsabihan natin ay kinukommunicate natin. Mismong kay Mayor din. Nagkikipag-communicate tayo na Mayor, mahingi ng tulong dyan. Papunta dyan. Ang sagot ni Mayor, okay. Pero pagdating daw doon, wala naman daw si Mayor, hindi man daw doon. Pagtapunta kay admin, hindi ko na alam kung ano na ang nangyari. So, gusto ko po na malaman din ang feedback ninyo sa mga humihingi ng tulong dito na inuutusan po namin kung saan po kayo bayan na nasasakop. Kay tukoy ko sa Sarip Agwak na Maguindanao Hospital, puro kawalan ang pagpatanungan ng pagkain at doktor, mga bastos kasi takot sa takot sa pasyente. Hindi ako patulan ng mga okay. Ito pa. Good morning sir. Tanong lang po sa leader ng poblasyon Lambayong kung kailan yung UCT na deliberation siguro ito na kaming lahat dahil andyan na daw ang payroll. Ano daw ito? Okay, sabi niya, good morning sir. Ulitin ko. Good morning sir. Tanong lamang po sa leader po ng poblasyon Lambayong kung kailan po ang UCT ng deliberation na kami pong lahat dahil andyan na daw po ang payroll. Yan. Okay, ito.
Sir, dito po sa Iskipindaton ang daming sugalan, bilyaran at walang mas at walang distance, Barangay Ramcor. Diyan sa Barangay Ramcor daw. Balikan natin yung issue na yan kaya gusto nating tutukan itong mga to. Tama yan, Sir Ginard. Dahil sa pamamagitan ng mga programa ng Radyo ni Juan, Tinig ng Bayan, Juan at Your Service, may bayanihan sa Radyo ni Juan. Tayo ang takbuhan ng taong bayan, katuwang ng mga mabubuting opisyal. Kaya nga, huwag ninyong masamain. O ito, sasabihin ko baka mamaya, narinig ni Mayor Andy, sasamain po niya, sasamain ng loob niya, sasamain ng loob ng mga tagalambayong. Huwag po. Ito po, mga kababayan, para maintindihan po ninyo, mahirap naman po kasi, na bawat may problema ang tao sa bawat bayan, kasi kapag tanungin mo kung nakalapit na sila sa kanilang mga opisyal, isa lamang po ang kanilang isinasagot. Alam po ninyo kung ano ang isinasagot ng taong bayan? Sasabihin nila, Sir, nahiya man kaming lumapit kay Mayor kasi wala man po siya palagi at saka hindi man namin mahagilap, hindi namin mahanap. Yan ang laging sagot nila. Ngayon, tayo ngayon ang gumagawa, ititext natin si Mayor, padadalan ng message para mapansin, utusan mo naman yung tao doon. Pagdating sa area, umabot na ng tanghali o anumang oras, walang feedback sa kanilang mga transaksyon kung ano ba, mayroon ba silang nakuhang tulong na mula kay Mayor? Mayroon ba silang nakuhang tulong sa mga opisyal? Wala. Walang feedback na ganon. Pero bakit dito sa Tacorong? Maliit na bagay na nakukuha. Bakit mayroon kaming naririnig na feedback nila na, Sir, maraming pong salamat sa tulong ni Mayor na ganito at inutusan pa po kami, Sir, sa ganito para doon ay ma-assist po kami ulit. Ganon. Pero dyan, wala, ilang tao na ang nasabihan natin, na-communicate natin, pero walang feedback. Ano ang ibig sabihin yan? Hindi satisfy ang taong bayan? O hindi ba nakakalapit ang taong bayan sa mga opisyal ninyo dyan sa bayan ng Lambayong? Ano po ang silbi ng mga opisyalis natin? Kung wala naman kayong malapitan sa panahon na kayo ay ni kahit kakiting man lamang ay hindi kayo mabalikan na mapansin. Pero pag sa panahon ng halalan, nag-uunahan ang mga ito upang ikaw ay kamayan. Para makita nila na sila ay concerned sa inyo. Pasensya na po, Mayor. Hindi ko po kayo kinakwan, Mayor Andy Agduma. Pero gusto ko lamang pong iklaro kasi. Pasensya na po. Gusto ko lang kasing matauhan itong mga taong bayan na umihingi ng tulong dito tapos inuutusan namin sa inyo. Hindi namin kung ano ang nagiging feedback. Wala rin kaming may update kung ano ang maging feedback sa inyo. Marahil hindi ba sila nag-update sa amin dahil wala rin silang i-update? Dahil wala kayo sa inyong opisina? Wala kayo na naibibigay ng tulong sa inyong mga kababayan? Pasensya na po. Pero yan po ang pinapalabas ko lamang yung nais ko. Kasi napakasakit eh. Kagabi, tayo po ay nasa sarili nating barangay. Hindi ko naman po sinasabi. Sinabihan ko po yung tao, nagsusulisit sa mga purok-purok, sa mga barangay niya, sa mismong barangay, sa mga purok.
nagsusulisit ng kahit na magkaano lang ang maibigay ng bawat tao, bawat pamilya doon. Hindi ko po sinasabi na parang ang nangyayari ay parang abuloy sa tao na nandyan na humingi ng tulong. Wala sila walang-wala sila. Pero bakit ang mga opisyal, sinabihan ko, ano po, nakapunta na po ba kayo sa mga agency, sa opisyal? Nakapunta na po ba kayo? Para sa ganon ay malaking pamilya rin yan eh. Oh, yung mga nakikinig na opisyal ng mga lambayong, malaking pamilya yan. Ilang pamilya yan, ilang butante yan. Ang dami nila yan. Mga Abalos, Paskwa, yan. Mga kwan yan eh, butante yan dyan. Ang dami yan nilang pamilya. Oh, mga sobra yan, 30 ang makuha mong boto siguro dyan sa kanila dyan. Mga kwan nila. Kasi nandyan intact yan sila. Kaso lang walang-wala. Umihingi ng tulong. Sabi ko, nagpunta po ba kayo sa Mayor's Office? Nagpinta kayo sa DSWD? Sabi niya, DSWD sir, pabalik-balik kami. Hindi lang 3 beses, hindi pa kwan. Ang kwan pa ng mga taga-DSWD. Sabi ko, so anong ginagawa ninyo ngayon? Nagpunta po ba kayo sa barangay? 3 po ang opisyal natin dito sa barangay. Ang anak, kapitan, ang nanay, board member, ang tatay, sangguniang bayan. Nakapunta na po ba kayo? Nakahingi na po ba kayo ng tulong sa kanila? Hindi man sila nagkuhan dahil parang maalanganin man sila. Alanganin silang humingi ng tulong. Hindi ko rin alam kung bakit naalanganin silang humingi ng tulong. Sabi ko, lumapit kayo. Dahil sininang bitang na board member ng kuhan. Doon kayo lumapit. Kaya yan, taga dito sa Batsumpong. Si board member, si Councilor Duque, pwede rin yung lapitan yan, humingi kayo ng tulong. Kahit papaano yan, makabigay man lang yan sila ng tulong para sa inyo. Yan po. Ngayon, pagkatapos nyo yan, ano pa ang kwan? So, ma-excuse pa ba? Mga ilang? Kasi 52,000. Kahit isang duka po yung taong humingi ng tulong. Hindi yan hihingi ng tulong na magsusulisit sa mga bahay-bahay para lamang kung mayroon silang pambayad o mayroon silang pera na pwedeng i-garantor. Wala. So sabi ko, pumunta kayo yan sa mayor office ng Lambayong. Humingi kayo doon kahit papaano, mabigyan man lang kayo dyan ng 1,000. Malaking bagay na yan. Sabi ko sa kanila. So, alanganin, wala sila, kumbaga kwan silang lumapit. Kasi baka nag-aalanganin din sila, baka pagpunta nila doon, wala man si Mayor. Pagpunta nila doon, wala man din silang mahingin ng tulong kahit na kunti. Sabi ko kay Vice Mayor Eric Recinto, pumunta kayo. Humingi kayo ng tulong kay Vice Mayor Eric, magbibigay yan. Si Vice Mayor Eric, hindi mahirap kausap, hindi mahirap lapitan kung kayo po ay nangangailangan. Sabi ko sa kanila, puntahan ninyo si Vice Mayor Eric kung hindi ninyo magilap din si Mayor. Kahit si Mayor, kung magilap nyo dyan, lapitan nyo, ingyan nyo ng tulong kahit kunti. Kaya sabi ko, mabigyan man lang kayo ng 1,000. Hindi po yan mabigat sa Mayor. Bakit hindi nyo man ipapashoulder lahat yan? Mabigyan kayo ng 500 ni Vice Mayor, Mayor 500. Alangan, Mayor ka, magbibigay ka ng 500 sa 52,000? Diba? Vice Mayor ka? Kaya nga sabi ko, kahit magbigay sila ng tagwa 1,000, malaking bagay po yan. Tulong sa inyo. 3 sila dito sa barangay natin. Sa barangay natin, 3 silang opisyal. Kahit tagwa 1,000 yan sila, kaya yan nila. Malaking bagay po yan na maibigay na tulong sa mga tao, mga kababayan na nangangailangan. Hindi po yan magmamalimos. Kaya nga sabi ko, sibukan po natin sa programa po natin. Kung mayroon po tayong kayang magawa ng paraan para makahingi ng tulong. Kasi sabi ko, lalaki pa yan. Yung bill ninyo na 52,000, lalaki pa yan. Lalaki yan at talagang lalaki pa yan dahil hindi po ninyo nakakukutap yung kailangan. So baka mayroon pong mga kababayan natin na gusto pong magbigay ng tulong. Pwede po kayong pumunta sa radyo ni 188.3. Tayo po mismo mag-aabot sa pamilya Paskwa dyan sa may Batsumpong, kung saan
ay humingi ng tulong sa inyo. Hindi po sila hihingi ng tulong kung kaya po nila. Hindi po sila magbahay-bahay kung kaya po nila. Mga opisyal dyan sa Matsyumpong at dyan sa Lambayong. Kung kayo man po ay nasa kanilang kalagayan, makita po ninyo. Kahit sa mga kababayan natin, dito na nakikinig, kumakatok po ako sa inyong mga puso. Kayo po, mga kababayan, sabi ko nga po palagi, ang piso, 20 ay malaking bagay pag naipon. Pag nagkaisa, madali at masusob ang problema. Mga kababayan sa programang Tinig ng Bayan, ako po ay kumakatok sa inyo pong mga puso sa mga nais na gustong magbigay ng tulong. Dito sa pamilyang ito, dyan sa Matsyumpong. Lumapit po sila sa akin alas 7 ng gabi dahil nandun po ako. Yan po ang hinihingi na ng tulong. Napakakwan pong bagay. Sabi ko, sa akin po, ito lamang po ang maibibigay ko. Ito lang po yung kaya ko. So, nakapagbigay po tayo ng kaya mga kababayan na nakikinig ngayon, humihingi po ako ng tulong sa inyo sa mga gusto pong tumulong. Pwede po ninyong ihatid dito po sa 88.3 Radyo ni Juan Tacorong o kaya pwede po kayong mag-text sa atin sa 096769-22971. Kaya't marami pong salamat sa mga opisyal ng Lambayong. Sa muli, kami po ay kumakatok din po sa inyo, sa mga opisyal ng Lambayong. Na kung gusto po ninyo na magbigay ng tulong, pwede po ninyong ipahatid dito po sa 88.3 Radyo ni Juan Tacorong. Maraming salamat din po kay Mayor Andy Agduma, Vice Mayor Eric Crisinto, 10 ng kanilang mga councilor. Magandang umaga po sa inyo pong lahat.